Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kalimutang Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support Marcos, President Marcos against fake news. Yan. Ang Pangulong Marcos ay mariing tinutuligsa ang fake news at nais nitong masupil ito at sa tulong ng media, siyempre ng lipunan Pilipino, ay nais niyang makatuwang sila ng pamalaan na supilin ang fake news. Yan. At ang fake news ay threats at nakapipinsala ng buhay at kaisipan at pamumuhay ng mga tao, kung kaya't hindi ito dapat umiral sa ating lipunan. Ang mga tao ay nadadala sa kawalan ng katotohanan at hindi malaman ang totoo. So ginagawa nitong fake news na animoy nabubuwang ang mga tao sa mga naglalabasang maling balita o ayon sa ating Pangulo. Kaya ang mga laman ng mga balita ngayon, ang mga balita o mga panulat ay nakamanipulate ng lipunan at mga tao, kung kaya itong fake news ay nagdudulot ng hindi mabuti. Yan. Ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions o Anti-Criminality Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. At sa isyong ito ng support President Marcos against fake news ay ating boses sa taong bayan at gayon din sa mga makabagong paggamit ng internet at higit ang mga media industry mula sa ating iba't ibang pagrasa publiko ng mga balita o pahayag at mga artikulong dapat maging makatotohanan at hindi mapanirang puri lamang at pandanlansi at pagkikayat ng mga tao sa mga maling impormasyon o maling pananaw na nagdudulot ng kaguluhan at pagsira ng buhay at iba't ibang masasamang implikasyon. So maraming naglipan ng mga fake news o maituturing natin na mga mapanlinlang na mga balita at pahayag at paghikaya sa maling pananaw at ang mga gumagawa nito ay dapat masubil yan sa iba't ibang mga kagaya sa social media, maybe hindi yung talagang nasa iba't ibang mga larangan ng mga tools ng mga paghahayag ng mga impormasyon, halimbawa sa maybe using television, radio, pahayagan yan na nagdudulot ng fake news, not just in the social media or the internet at o nakapagdudulot ng mapanlinlang o mapanlinlang at mapanirang puri na nagdudulot ng kaguluhan o pag-agam-agam ng mga tao. Yan, maraming naglipa ng fake news yan na maituturing ng mapanlinlang. Kaya itong issue na ito ng misinformation at disinformations ay dapat nadidiscuss lalo na sa mga eskwela at mga programa sa ating telebisyon o mga pahayagan o anumang news platform o anumang pagsasambuliko platform na may isa publiko na ano ba ito para ma-inform ang mga tao how to deal with it. Wika nga, chismis o paninirang puri lamang, gano'n. So kaya sana patuloy na yung mayroong mga ganyang mga pagmumulat ng ating mga media industry, television industry, o news industry yan, using any newspaper, yung mas maganda yung may yung talakayan sa sa television o radyo na laban sa misinformation and disinformation yan, na kung ito halimbawa ay paninirang puri lamang, panlilinlang lamang, o ito ay nagmamanipulate ng mga tao. Depende dun sa layunin. Noong halimbawa nagpapahayag niya na maaaring kakaibat ang istasyon o gawa lamang ito ng isang broadcaster, journalist, o whatsoever. At maaaring hindi nakita ng editor o hindi mat ang editor para ihayag yan. So kaya dapat ay maging ang ating dapat mayroong
dapat dinidiscuss ito ng mga matitinong nasa media, nasa nasa ating that kind of tools. Ito mga misinformation, disinformation, and to campaign against this. At ngayon nga ay tulungan natin ng Pangulong Marcos para pag-ibayuhin na paglaban dyan sa fake news at misinformation. Yung mga paninirang puri o mga chismis, using that kind of lalo na sa internet ngayon malaganap, at syempre diyan din sa proper yang sa publication ng television, radyo, TV, etc. Maybe directly, indirectly na ginagawa nila yan na dudulot ng hindi mabuti, na dapat ba nilang nilabas yan o hindi. So ang mga media dapat maging mabuti ito sa paghahayag ng katotohanan at hindi fake news o misinformation o disinformation ang ginagawa nito, at maging ang mga posting ng sino man at mga naghahayag sa social media, yan, dapat makatotohanan. Sa ngayon, ang internet o social media ay malawak at may impluwensya na tool. Ito ay malakas ang manipulasyon para maghikayat o mapakalat ng mga informations, at kung magagamit ito sa disinformation at misinformation o fake news ay magdudulot ito ng mabuti. Yan. So yun. So kung maraming maloloko o malilin lang using the internet ng mga tao, gusto manin lang, politics, economics, whatsoever, personal, so yun, malaking problema yon. Kaya dapat labanan yung fake news. Tayo mga tao gumagamit ng social media ngayon, at lalo na yung mga media na sila ay maging mahusay sa kanilang ginagawa at hindi sila naninilang ng tao. Yan, at maging sumunod sila doon sa batas, karapatang pantao. Hindi lang sila yung nagsasabi ng karapatan nila na maghayag. May karapatan din yung mga tao na maaaring tamaan ng iyong sinasabi, di ba? Either yan ay nasa pamahalaan na mga pangkaraniwan tao o may mga pagninegosyo, yan, o anumang katatayuan na may antas sa pamumuhay o professionalism. So gayon man, maraming bihikulo ang information kagaya ng pahayagan nga, television, radio, etc. etc. So yan. So magkaisa in spreading good information, so pagkikayat ng mabuti at makatotohanan sa ating lipunan at kapwa, at hindi chismis o maninirang puri lamang at panggugulo lamang, panilin lang, panluloko. Yan. So ang paghahayag ng katotohanan din ay hindi basta naghahayag ng katotohanan, kundi dapat naaayon sa batas ito at maging makadiyos ang paghahayag ng katotohanan at mga bagay na masasabi mong totoo. Subalit hindi naman dapat itong isapubliko in legal issues o kapakanan ng isang tao, like private matters, etc. na legal na ginagawa ng isang tao o pagkatao na hindi dapat ihayag. Halimbawa, pang-iskandalong usaping sexual na malino na maaaring voyeurism o scandals, libel, etc. na paghahayag. Halimbawa yan. So hindi lamang disinformation, misinformation yung problema, o kundi yung sinasabi nga na nang-iskandalo, o yun nga, papanirang puri, nang-iskandalo na halimbawa, naghahayag ka, totoo man, halimbawa, na mayroon siyang ginagawang, halimbawa, usaping sexual, totoo, pero hindi naman labag sa batas, bakit mo ihahayag, di ba? Alam mo, parang gano'n, mag-asawa, ang ginawa, inilabas para siraan yung mga tao. So, sa mo ikakategor, misinformation, disinformation, kahit pa sabihin mo totoo yon, pero hindi mo nang po pwedeng ilabas yun. Unlegal yun. It's voyeurism or scandal, whatsoever na kaso, libel. O ano pa bang sabi mo, hindi mo po pwedeng basta ihayag kahit pa sabihin mo totoo. Di ba? Meron naman, ihayag mo, talagang tuwira, mapanirang puri. Wala namang ginagawang usaping sexual, pero sinasabi mo may usaping sexual. Alam mo, magpo-post ka pa ng video. O lalo na, kahit totoo, na may video pero mali yun, hindi mo pwedeng i-post yun, di ba? Or lalo na manira ka, sasabihin mo mayroong ganun sila, or whatsoever na sasabihin mo, nagdi-disinformation ka na, di ba? Or whatsoever, lalo na gagawa ka ng AI, gagamitin mo yung mukha ng taong yon para mag-inform ka ang mali, di ba? O para siraan yung isang tao. Kaya hindi lang, kaya mayroong mga kahit pa sabihin mo makatotohanan, hindi mo naman pwedeng ihayag basta-basta. So may mga ganong mga bagay. Meron naman mga bagay na makatotohanan na dapat mo talagang ihayag kung kinakailangan. Ngayon, paano mo ihayagin? Dapat nasa sa batas. Ano ang makatotohanan na dapat mo ihayag? Dapat nasa sa batas yan. Hindi po pwedeng
ibabiolate mo just to ihayag mo kung anong mga bagay yan. Ngayon, kung halimbawa nasa allegation pa lang yan, so dapat naayon sa batas ang paghayag mo na may allegation or else it is a libel case. So dapat bang gawin yan ng sino man, halimbawa isang tao, halimbawa ako, naglabas ako ng isang balita laban, halimbawa kunwari lang to, kunwari naglabas ako ng issue laban sa gobyerno o halimbawa kay Pangulong Marcos particular. Nasa gobyernong namumun ay mali naman yung aking sinabi, di ba kaso ko kung ganon. Yung kayang mga media kung ganon ang ginawa nila. Naglabas sila ng mga mga sinasabing mga balita against sa isang opisyales kagaya ng Pangulong Marcos. Wasto ba yun? Yung ba ay nakaligal o hindi? Kaya dapat tingnan mabuti kung may legality yung inilalabas ng mga pagbabalita. Di ba? Kung ito yung allegation, hindi mo basta-basta ilalabas yan. Kinakailangan mayroong enough evidence para kahit na siya ay habulin noong kanyang sinasabihan, may mapapakita sila, di ba? O mayroon silang hindi sila makakasama sa libel case, di ba? Kasi kung gusto natin ng katotohanan, kung example mo lang sa akin, kung ako na may walang sapat na batayan at ako yung nag-allegation lang, libel case yun kung ako magpo-post sa media noon, di ba? So yun ang mahirap doon. Halimbawa ako ay nag-post, mayroon akong kakilala, naghayag siya, ipinost ko doon sa aking social media. Ngayon ay aligasyon, halimbawa, dapat ko bang i-post yun? Kung allegation yun, ay ginawa ng halimbawa media, pahayagan ganon. Pwede ba yun? Kaya may legality siguro na dapat tingnan doon kung dapat nilang ihayag. Kaya nga siguro tingnan yung sinasabi ng Pangulong Marcos, paano tutulong laban sa fake news. O tingnan mo na mabuti ng pahayagan, social media, ng mga television company, kung ihayag nila ng aligasyon ay talaga mayroong basihan. Or else hindi rin sila, dapat hindi nila gagawin yun kasi pinababayaan na mayroon na maghayag ng maaaring fake news yun or maaaring ay paninirapuri lamang. So nakasama sila sa paninirapuri, di ba? So dapat mayroong legal basis ika nga. Lalo na kung kung isang pangkaraniwan tao ang naglabas noon from social media, siguro baka makasuhan na agad, dinahabol na agad lumabas. Pero yung mga media kapag naglabas na ganoon hindi, di ba? Ay dapat kasi tingnan mabuti muna yan. So ngayon, pairali ng batas at makatarungan at patas na paghayag. Ito man ay direkto o indirektang paggamit ng anumang spreading tools. Hindi rin basta maghahayag ng bintang lamang ng walang basihan at anumang legal basis at processes yan. So halimbawa, dapat ba na ihayag ng ating media itong aligasyon ni Congressman Saldico sa ating Pangulong Marcos? Dapat nasa investigation itong payag na ito, like Senate na nakahayag ang investigasyon. Ay di ba yung ating Senate naka-television yan, so maaaring may fairness kasi yon kasi nga may investigation, pwede mo sagutin yon kasi parang walang investigation na nangyayari kung basta maghahayag ka na lamang ng dapat kasi yung kung maghahayag, halimbawa ihayag ng media, dapat mayroong kagaya ng Senate may investigation. Pero kung aligasyon, dapat hindi muna kasi mag-cause ng trouble sa tao yan. Halimbawa kagaya yung ibinanat ni Saldico, allegation pa lang yun, hindi pa naman siya papatunayan yun. Sabi niya mayroong ganito, papakita siya ng maleta ron. Anong mayroon ngayon dyan sa maleta? Sabi mo sa ututang na maleta dinala mo roon, maaari ba totoo yun o hindi? Pwede mong lukuhin lang ang tao na may isang katutak ng maleta ron, di ba? Mag-ipon ka lang doon, sabi mo, kwentuhan mo lang, maaari nang magbigay ng masamang ehemplo sa kaisipan ng mga tao. So dapat maging careful din. Either man, hindi pa man natin napapatunayan ang sinasabi ng tao, never natin dapat na gawin muna na ihayag muna. Kasi nga pwedeng makagulo ng tao. Even ay simple person, pangkaraniwan tao, nasa government. So kinakailangan may kagaya noong sa ICI, mayroong investigation na naihahayag doon sa mga tao. Kung gusto nyo ihayag, dapat andun sa investigation. Gayon din doon sa Senado, sa Kongreso, di ba? Ganon. Pero yung ganon, maghahayag ka para sabihin mo, pakita yung side mo. So, ano ba yung legal na anong legality para maghayag ka ng ganoon?
di ba? So ganun. Kaya yung accusations, there should be a followed evidence. At ngayon, kung pwedeng ma-after siguro siya sa ko ng libel, ngayon dapat uuwi siya, papatunayan niya, daladala niya yung mga ebidensya. Pero kung gano'n, lalabas na siya ay isang fake news o mapanirang puri lamang. Kaya dapat yung ating mga media mag-ingat din kasi nga it cause manipulation or trouble. Siyempre, sirain mo yung administrasyon doon. Yan. So, ang mga media ay dapat maging ehemplo ng paghayag at hindi kaisa sa mga fake news o inequality o maling pananaw na umiira ng patas at makatotohanan. Yan. So, kaya yung ating mga media, ingatan yon. Either mayroong ganong video, salita lamang, o kayo yung babana sa mga artikulo nyo, you should na mayroon kayong enough evidence para ingal-ingal nyo doon sa media, di ba? Kung meron, kapag inafter ka, o ito, isang palmo sa mukha nyo. Ayun. Kilos namin yung gobyerno dahil ito yung mga ebidensya eh. Kumilos kayo, di ba? Malaking bagay yung media sa makatotohanan na pagkilos ng gobyerno. O ngayon, sabi mo eh, nakikilos ng media kung bano eh, nakikilos namin yung gobyerno regarding with this. O eh, mukhang hindi gobyerno ang kumikilos para pagkanagot na halimbawa yung Pangulo, kundi parang ito ay mag-manipulate ng tao lalong mag-victim laban dun sa gobyerno, di ba? Kaya nga pawiin yung yung siya para ganon, or else whatsoever na same like ay dapat ingatan natin para hindi mag-manipulate ng tao, either pangkaraniwan yan or yan man ay malaking tao ang bibigyan ng aligasyon. Kaya mag-ingat sa mga aligasyon without ay proper basis. So yun. Kasi nga ang paninirang puri ay mabigat na siyempre sisirain mo yung karera ng tao, ganun. So yun. So muli maliwanagan ng ating Panginoon Diyos, Banal na Santa Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, yung mamamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid yung karapatang pantao, yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, tugunin yung suportahan yung pamahalaan, at iwasan yung paglabag sa batas, bago suportahan yung pamahalaan, pagpapahira ng patas ng sisya, karapatan ng batas. Sabi, makapumumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, ayon sa karapatan. Hindi sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos kung tayo makapumumuhay ng magaan, mapayapa, maunlad. Ngayon man, kahit na anong pamumuhay pa mayroon tayo, ang mahalaga tayo hindi mawawalan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ano mang hirap ang buhay na ito. Maganda nga po sa inyo lahat. Ang God bless you. Sana nakapagsabawasan man ang Kada Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon.